Ito nga ating Commission on Elections nagpalabas COMELEC Resolution number 11117 na kailangan daw magparehistro muna sa COMELEC ang lahat ng magpapasurvey. Individuals, groups, pati itong mga survey firms. Kailangan mag-register sa kanila lalong-lalo. Tapos meron pang actually, kailangan mo pang magsumite ng comprehensive report sa kanila within 5 days from the publication of the survey. Ito ba, sang-ayon ka ba dito sa move na ito ng COMELEC, Alan? Very much sang-ayon ako dyan, ma'am. No? Although nakaka-apekto yun sa trabaho ko, dahil sa totoo lang, ang survey kasi ay madalas gamitin na diagnostic tool, kagaya ng mga campaign strategist ko, yan ang aming Holy Bible, no? Tinatawag, yan ang aming map at guidebook. Kaya lang, kadalasan, biglang naglalabasan na lang, nagsusulputan na parang kabuti, ang mga tawagin na lang nating less than reputable survey firms tuwing halalan, no? Bigla na lang may firm na lalabas at biglang pinoproklama ang kandidato or ang isang kandidato na 90% at yung kalaban niya ay 10% lamang. Lamang na lamang, ginagamit lang siya for propaganda use. Yan po ang nakakasira sa imahe, sa siyensya, and the discipline of conducting a good survey. Kahit po siguro yung mga professor, yung mga academician natin, ay siguro naghuhulugan ng mga buhok at nanggigigil tuwing lumalabas itong mga kabuti surveys na to, tawag namin. So sa ngayon po ako dyan, it's a self-regulating tool. Kailangan po yan upang maliwanagan din ng ating mga kababayan na ang survey ay may tamang paggawa, may halaga, at yung mga gumagawa nito ng tama ay dapat paniwalaan din. Ito yung aking katanungan, Alan. 2 questions. Number 1, ilan lang ho ba yan yung mga legitimate o yung mga sasabihin natin credible na mga survey firms? And how do you say if it is a credible, kumbaga ano yung criteria para masabi, okay, tama yung itong survey na ito, na kapanipaniwala? Okay, ang pinaka-importanting siguro guide word ng survey is neutrality and unbrandedness. Unang-una, kailangan gagawin mo talaga yung methodology na sinabi mo. Kung sinabi mong magka-house-to-house ka at face-to-face survey yan, which is the best way to do it, kailangan random houses. Hindi mo pwedeng piliin saan malakas yung kandidato mo. Hindi mo pwedeng sabihin, magsa-survey ako for mayor. Alam mo naman, malakas yung kandidato mo sa District 1, 4, and 6. Doon ka lang nag-survey. Lahat ng respondents mo, doon mo kinuha. So, kailangan, it is completely random, unbiased, statistically weighted. Ideally, face-to-face po yan. Ang mga suot ng mga kumukuha ng survey, hindi sang-ayon sa kulay ng isa o one candidate or the other. Kailangan nakaputi lang sila, wala silang mga materials, wala silang mga leading questions na tulad ng, napansin namin yung kalsada sa labas hanggang ngayon, sira-sira pa rin. Di ba 3 taon na yan? Anyway, ma'am, sir, sino ho ba ang pipiliin ninyong mayor? So, leading na agad yun. Hindi pwedeng gano'n, ano? At gumagamit po tayo ng tinatawag na Sloven's formula, huwag na nating siguro pasukan yung technicality na yun. And the results are tallied well. So, ang pinaka walang kakwenta-kwentang survey po ay yung survey, sinong pipiliin mong mayor? Si Ma'am Ali, si Ma'am Patpi, or si Alan? Put thumbs up for Ma'am Ali, heart for Ma'am Patpi, smiley face for Alan. Walang kwenta po yun. Kasi wala kang control. It's very randomized. Malay mo, pare-pareho din yung bumoboto. Alan, pag-usapan naman natin kasi may mga surveys that are commissioned, di ba? Merong nagbayad na kandidato para isagawa yung survey na yan. And kailangan talaga may transparency. Di ba na ito, sino nagbayad dito sa survey firm na to conduct this survey? Well, 99% I would think of all surveys are commissioned dahil sa totoo lang po, hindi ko talaga mura magpa-conduct ng survey. Kailangan merong interest ang taong gumagawa niyan. Tayo naman, hindi natin sasabihin, gusto ko malaman ang pulso ng bayan because I'm a concerned citizen. At magbabayad ako na napakalaking halaga upang mag-survey. No? That's 99% of the time, it's really a candidate.
I think it must be disclosed. Pero the loophole around that is pwede namang ibang grupo ang gumawa ng survey na yan. Not necessarily named yung candidate, pero kaibigan ng kandidato. It's done by Filipinos for Credible Research, commissioned by Filipinos for Credible Research, na halimbawa, barkada ko pala yung head ng Filipinos for Credible Research na yan. Give us an idea how much a survey Ballpark costs. yun. Oo. For let's say ngayon, no, na for national, yung mga tumatakbong senador, may difference ba yan pag senator ang tumatakbo tapos local position, or pareho rin yung gastusin dyan? Kasi yung number of respondents yata yung tinitingnan eh. Or, Yes. sige po. I will, ma'am, I will siguro contextualize and unbox your question in this way. Okay. Una, ang pag-usapan natin yung cost. Ang two determinants of cost sa isang survey ay gaano karami ang respondents at gaano ka geographically accessible sila. So yun po ang two biggest determinants ng cost ng survey. Kung kukuha ka ng 500 respondents pero isang flatland area lang yan, madali naman ikutan, medyo mas mura yan. Pero kung kukuha ka ng 500 respondents, coastal town siya, kailangan ka sumakay ng bangka, kailangan ka mag-interview ng mga island barangay, medyo nagmamahal po yan. But for a senatorial survey, you will spend anywhere, may mga rider questions pa po tayo. Yeah. Meron tayong mga, rider questions are yung mga bakit mo siya pinili? Ano ang hinahanap mo sa isang senador? Ano ang mga issue na mahalaga sa iyo ngayon? It will cost anywhere from 3 million to 5 million per survey po. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.